What's up mga kakrista? It's me again, Patrick Patricio. So for today's video guys ay gagawa tayo ng degreaser kasi naubusan na tayo. So yung usual na ginagamit natin is naubos na. Ito siya. Yan, so wala nang laman. So ngayon gagawa tayo. Okay, so gawin na natin. So yung mga sangkap natin, ito lang naman. Suka, baking soda, tsaka dishwashing. Tapos kung meron kayong yung color safe na Sondrox, yung kulay violet ba yun? O yung Pusha Pink. Yun, so pwede nyo idagdag yon. So option lang yon. Pero ito yung pinaka-main talaga. Itong tatlo. Pero syempre, tubig, di ba? Yan, may tubig na yan. So yung tubig na to is dalawang ganito. Ilan to? 650 ml. So dalawang ganito yon nilagay ko para mas marami kasi at the same time ginagamit din namin panlinis ng gas stove o yung gas range. Okay? So tara, simulan na natin. Syempre, bubuksan muna natin yung tawag dito, yung sukat natin. Bubuksan muna natin yan. So nasan ba yung gunting natin? Teka lang. So ito na yung gunting. Yan, so buksan na natin to. Yan. Tapos tsaka ito, push tab to open. Yan, so siguro busin ko na to kasi marami akong paggagamitan na iba nito eh. So ayan, so lalagay ko na to para tumunahin ko, para tutunawin muna natin. Yan. So makikita nyo naman dyan. Lagay lang natin to. So, makikita nyo naman, no? For baking and cleaning. So yun na yung word na cleaning. Alright, so basta baking soda. Yan. Bagal ah. Lakayan na natin. Yan. Ubusin na. Ginagamit naman pang stove, hindi na naman pang bisikleta eh. Para mas matagal maubos. Para pag naubos ulit, edi gawa ulit. Diba? So, after nyan is haluin muna natin. So, medyo social lang panghalo natin. Sheesh. So, baka meron kayong ganito. Tapos nasira yung, ang tawag doon, yung pang dito niya, yung mixer niya. So, ito, barena. Hindi naman ano to, mga ano lang. Yan, so, haluin muna natin para matunaw yung mga baking soda. Para iwas yung mga namumuo. Alright. O, para lang tayo nagbe-bake, di ba? Baking soda. Yan. Yan. Okay. So, pasensya na sa sound. Yan. Para matunaw yung baking soda mismo. Okay. So, after nyan, o, diba? Laking bagay. Ito naman yung suka. So, meron tong chemical reaction. So, medyo maliit yung butas. Teka lang. Kaya natin. Ubusin ko na rin to. Yan. So, konting ano lang yan, magkakaroon ng reaction. Pero, ano na lang yan. Konti na lang. Yan, kasi may tubig na siya. So, yun ang bula-bula. Parang Sprite to. Wow, sarap. Yan. Alright, so ubusin lang natin yon. Tapos, halo ulit. Teka lang. Lumipad yung plastic. Yan. Yan, halo. Yan. Mix lang. Yan, okay? So, at the same time, pwede nyo gawin. Ito, ubusin ko na ba ito? So, tansyahin nyo na lang kung ilang yung dishwashing. Habang hinahalo, hagyan nyo na nito. Diba? Para nag-mix na siya. Yan.
So, yan. So, halo-halo na lang para tapos na yan. Tapos na. Alright. So, kung meron nga kayong yung sinasabi kong color safe na Sondrox, pwede nyo dagdagan to. O ba? Depende na sa dami o kung medyo bitin kayo sa suka, dagdagan nyo. Bitin kayo sa baking soda, dagdagan nyo. O bitin kayo sa, ang tawag dito, yung dishwashing liquid. So, nasa sa inyo na yan. Okay? Tansyahin nyo na lang kung gaano karami. So, ngayon, tapos na to. Hahaluin ko na lang, tapos isasalin ko na dito. Alright, so medyo kakulay pa. Yan, so tatanggalin ko lang yung bula niya. So anuin ko muna siya. Kumbaga, i-stay ko mo lang dito bago ko ilagay dito. Kasi pag naglalagay ka ng diretsuhan, yung bumubula-bula yung sa taas. Pag nagsasalin kaya wala pa naman akong imbudo. Okay, so isasalin ko muna to later. Anuin ko muna siya. Halo, tapos sasalin ko na. Okay? So babalikan ko kayo mamaya pag isasalin ko. Okay? Let's go! Mix-mix muna. Alright, mga kaklisnaw, no? So, after ilang oras na pag-stay nito, so ayan, nakita nyo na wala na yung bula sa ibabaw. So, para mas madali nating mailagay dito. Okay, so kung ano naman, yung pwede nyo naman kagad ilagay So, kumbaga choice ko lang naman to. Tanggalin na natin to. At tapos, kuha tayo ng pangsalin. Yan. Okay, tapos, sasalin lang natin. At least, hindi siya mabula. Diba? Ang ganda nito, parang kakulay. Parang gumawa ako ng sariling brand. Yan, ganyan lang natin. So, mukhang masyadong matapang yun sa suka tsaka yung baking soda. Umaano mismo yung baso. Pero okay lang. Ay, hindi. Ano lang pala. Gawa nga nang nababasa. So, yan. So, lalagay lang natin to. Tuloy-tuloy lang. Siyempre, may sobra to. Yung sobra niyan, tatabi na lang natin. Ilalagay natin sa isang lalagyan pa para may reserba tayo. Alright. So, pagkatapos nito is ite-testing natin siyempre doon sa aking bike, yung cassette. Kasi kaya nga ako gumawa, nakita ko yung aking cassette doon na medyo dugyot ng itsura. Pagsilip ko nitong degreaser, wala na. E di, sakto. Gawa na lang natin ng video, di ba? Although marami naman tayong napapanood na ganito, so sinishare ko na rin. Yan. Alright. Ay, puno na pala. Ayun. Okay na yan. O, di ba? Ang daming natira. So, lalagay na lang natin sa ibang lagayan yan. Para panlinis din ng stove. Subok. Alright. So, okay na to. So, ngayon naman is proceed na tayo dun sa labas at subukan natin linisin yung cassette natin. Alright? Para alam natin kung effective talaga. Let's go! So, alright mga kakristano, at susubukan na natin yung degreaser natin dito sa ating cassette. Okay? So, let's go. So, ito na siya. Yan. So, mas maganda ibababad muna natin siya for siguro mga 5 to 10 minutes bago natin spray yan. Bago natin kuskusin pala rather. Okay? Yan. Yan. Okay. So, ibababad lang muna natin. Mamaya is ibabrush natin. So, ito na rin yung gagawin nating pang ano ng brush. Isasalin natin sa lalagyan. Okay? So, okay. So, after mababad nung ating sprocket or cassette, so ngayon naman is ibabrush na natin. So, isasalin ko lang din yung ginawa nating degreaser para doon din tayo kukuha nung pag nagbabrush tayo. Doon din natin siya isasawsaw, okay? So, konting voice over muna kasi nakalimutan ko i-on yung mic. Sheesh! So, ayan. So, konting brush lang, syempre, para para na siya, matanggal na yung mga grasa-grasa niya at malambot na.
So as you can see mga kaklista, no, at okay naman yung decreaser natin. Nakikita ko na nawawala talaga yung mga grasa-grasa niya at nagmumukha siyang bago. So oo nga pala, no, dapat para sa akin lang 'to, na dapat anuhin niyo yung rotor disc 'pag maglilinis kayo ng ganyan. Ano lang, siguro tatakpan niyo lang kung meron kayong ano, basta takpan niyo lang yung rotor disc para hindi ma-contaminate, hindi magtalsikan yung mga grasa-grasa dun sa rotor disc natin. So, dagdag abala pa sa atin 'yan 'pag nagkataon, 'di ba? So, ayan. So, ano lang 'yon, konting tips lang. Ayun, kita niyo do'n sa likod merong color block. Ano 'yan, bubble wrap ng mga Shopee o Lazada. So, 'yun. So, napakinabangan ko, 'di ba? Ayan, so kintab na, 'di ba? So, konting ano muna, i-ano natin yung camera diyan, i-zo-zoom natin ng konti. 'Yan, oh, 'di ba? Wow, ang linis, 'di ba? Parang bago na ulit kanina, ang daming putik. Putik o grasa-grasa na, eh. Okey, so pagkatapos niyan siyempre kung hindi kayo satisfied, ulitin niyo lang ulit yung pag-aano niyo, yung paglilinis. Pambanlaw, 'yan. So susunod na natin yung banlaw diyan, okey? So tara, let's go. So ayan, so banlawan na natin. So nakiskis ko na kanina, parang di yata naka-on yung mic ko. Anyway, so ayan. Kumbaga paunang pasada pa lang. Pero pag hindi pa kayo satisfied dun sa linis nyo, di ulitin nyo lang. O, di ba? Wow, super linis. Alright, so ibig sabihin effective yung ginawa natin. Okay? So yun lamang mga kaklista, no? At sana ay meron tayong natutunan kahit konti sa paggawa ng decreaser. Yun, parang bago ulit, oh. Di ba? So yun lamang mga kaklista at maraming salamat sa panonood nyo. God bless and ride safe. Sheesh. Kintab, oh. Bago na.